alamat ng palay. Noong unang panahon, ang pagkain ng mga tao ay binubuo lamang ng masusustansyang gulay at mga prutas, mga sariwang isda at karne ng mga iba't ibang hayop. Karamihan sa mga kalalakihan ay mga mangangaso na siyang tagakuha ng kanilang mga pagkain sa pang-araw-araw. Ngunit hindi nagtagal ay napansin nila na kakaunti na lamang ang mga hayop sa gubat, maging ang mga gulay at prutas. Hindi na ito sapat para sa kanilang lahat. Kaya naman, sila'y nagpasya na magpadala ng mga mangangaso sa masukal na parte ng kagubatan. Kinabukasan ay nagsipaghanda ang 6 na piniling mangangaso. Bago pa man sumikat ang haring araw, ay nagsipaglakbay na sila. Narating din nila ang masukal na parte ng kagubatan. Sila'y naghanap ng mga hayop na maaari nilang hulihin, ngunit lumipas ang ilang oras ay wala pa rin silang mahanap. Inabot na ang mga mangangaso ng tanghalian at matinding gutom na ang kanilang nararamdaman. Sila ay nagpasyang tumigil sandali at magpahinga muna sa ilalim ng isang malaking puno sa kalagitnaan ng gubat. Hindi nagtagal ay may mga babaeng dumaan. Marami silang dalang mga gulay, prutas at iba pang mga pagkain. Kahit gutom na ang mga mangangaso, ay hindi nila naisip na agawin ang mga dala nila. Tumigil ang mga babae sa kanilang paglalakad at ang isa sa mga ito ay lumapit sa isang mangangaso. Magalang itong nakipag-usap dito. Nabanggit ng mangangaso ang kanilang pinagdadaanang problema. Kanya ring nasambit na kahit gayunman ay hinding-hindi sila susuko para sa kanilang pamilya. Nahabag ang mga babae sa mga mangangaso, kaya kanilang inimbitahan ang mga ito sa kanilang pupuntahang pagtitipon sa hindi kalayuang kuweba. Hindi naman nagdalawang isip ang mga mangangaso na sumama dahil naisip rin nilang baka may makita silang mga ligaw na hayop papunta sa kuweba. Tinulungan na rin nila ang mga babae sa kanilang mga dala-dala. Sa loob ng kuweba ay nadatnan nila ang mga nandoon na masayang nagkakantahan at nagsasayawan. Magandang araw! Napag-alaman kong nalipasan na kayo ng gutom sa inyong pangangaso. Hali kayo at kumain. Anyaya sa kanila ng isang napakagandang dilag. Ito ay may maamong mukha at kaaya-ayang boses. Tila isa itong reyna kung tratuhin ng iba. Punong-puno ang mesa ng iba't ibang uri ng pagkain at mga inumin. Ngunit, ang nakakuha sa kanilang atensyon ay ang gabundok na napakaputing pagkain. Ano kaya yan? Kahit kailan ay hindi pa ako nakakakita at nakatikim ng pagkain kasing puti niyan. Ani ng isa sa mga mangangaso. Sila ay nagumpisang kumain at kanilang labis na nagustuhan ang pagkaing kulay puti. Nanatili silang maginoo at marahang kumilos. Hindi sila naging ganid pagdating sa pagkain kahit na sobra-sobra pa ang naroon. Pagkatapos nilang kumain ay nakaramdam sila ng kakaibang lakas. Hindi rin maipaliwanag ang kanilang saya. Muling lumapit sa kanila ang napakagandang dilag at ito'y nagpakilala na siya ang reyna ng kaharian. Sila ay nasa mundo ng mga engkantada. Ang pagkaing kulay puti na ito ay mahiwaga. Ito ang nagbibigay ng enerhiya sa mga taong may mabubuting kalooban. Ang mga kasama kong engkantada ay natuwa sa taglay ninyong kasipagan at ipinamalas na kabutihan. Ani ng reyna. Nagulat ang mga mangangaso sa kanilang nalaman.
Ngunit hindi sila nakaramdam ng takot. Bagkus, punong-puno sila ng pasasalamat sa papuring kanilang narinig. Ang reyna ay nagsalitang muli. Sa pagkamaginoo at kabutihang ipinamalas ninyo sa amin, sa kasipagan at tiyagang inyong ipinakita, sa paghahanap ng makakain buong araw, nararapat lamang na kayo ay aking biyayaan. Pinahanda ng reyna ang ilang sako ng mga butil na tinatawag na palay. Ito ang kanyang kaloob sa mga mangangaso. Itanim ninyo ang mga palay na ito at tiyak na tutubo ng maayos dahil mabubuti kayong mga tao. Anihin ninyo ang mga magiging bunga nito at tatawagin ninyong bigas. Ito ang inyong lulutuin upang maging pagkain. Ang puting kulay nito ay sumisimbolo sa inyong kabutihan. Bilin ng reyna sa kanila nang sila'y paalis na. Hindi mapagsidla ng kanilang pasasalamat at tuwa sa kaloob na hindi nila inaasahang matanggap. Aral sa kwento, ang pagkakaroon ng mabuting puso ay mahalagang matutunan ng bawat isa. Anuman ang suliraning pinagdadaanan, piliin pa ring maging mabuti at magalang sa kapwa. Matuto rin tayong maging masipag at matyaga. Magtiwalang dadating din ang biyaya sa ating buhay. Ang alamat ng bahaghari. Noong unang panahon, sa kaharian ng mga ulap ay may isang malungkuting prinsesa. Siya ay madalas at mabilis umiyak. Walang lumipas na araw na hindi umiiyak at magdamdam ang prinsesa. Kapag ayaw niya ng pagkaing nakahanda, siya ay iiyak. Kapag ayaw niya ang napiling laro ng kanyang mga kaibigan, ay hindi na ito sasali at iiyak na lamang sa tabi. Kahit mga simpleng bagay, palagi pa ring nagkakaroon ng dahilan ng mahal na prinsesa na maging malungkot at maiyak. Bukod sa nababahala na ang mga nasa kaharian dahil sa kalagayan ng kanilang munting prinsesa, labis ring naaapektuhan ang mga nasa lupa dahil sa ulan at posibleng baha na dulot ng mga luha nito. Kapag walang tigil ang ulan, maraming tao ang hindi makagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga hayop naman ay hindi makahanap ng kanilang makakain, habang ang mga halaman ay nalulunod sa labis na tubig na dala ng ulan. Dahil dito, nag-alala na ang lahat sa kaharian ng mga ulap sa maaaring maging epekto nito sa samahan nila ng mga tagalupa. Makalipas ang ilang linggo, ay may naisip na posibleng paraan ang mahal na hari upang mapasaya ang kanyang prinsesa sa tuwing ito ay iiyak. Kanyang ipinahanda ang kanyang mga gamit sa pagpinta. Kaya lang, iilan lamang ang mga kulay na mayroon sa araw na iyon. Kahit na sa ganun, ay ipinagpatuloy pa din ng hari ang kanyang naisip na plano. Sa isang blangkong bahagi ng kalangitan ay gumuhit ang hari ng isang nakabaliktad na kurbadang linya na tila sumisimbolo sa mga malulungkot na labi ng kanyang anak. Upang magkaroon ng buhay ang kanyang iginuhit, ay nilagyan na niya ito ng mga kulay na mayroon siya: pula, kahel, dilaw, luntian, bughaw, indigo, at lila. Lahat ng nakabantay sa hari at nakakita ng kanyang likha ay labis na namangha at nagkaroon ng hindi maipaliwanag na saya. Ibinili ng hari sa lahat na ang likhang ito ay ipapakita sa kanyang prinsesa kapag ito ay nakaramdam ng lungkot. Nabuo ang likhang ito
dahil sa habag ng isang ama para sa kanyang anak, habag ng isang amang hari para sa kanyang nag-iisang prinsesa, habag ng hari na hindi nagtagal ay naging bahaghari. Isang araw, habang naglalaro ang mahal na prinsesa, ay nasira ang kanyang laruan, ang pinakapaborito niya sa lahat, sapagkat bigay ito ng kanyang yumaong inang reyna. Labis itong ikinalungkot ng prinsesa. Iyak ito ng iyak, kasabay ng matinding pagbagsak ng kanyang mga luha ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa lupa. Naalala ng mga tagapagbantay ang likha ng hari, kaya naman ay inaya nila ang prinsesa na puntahan ito. Ngunit kahit anong pilit nila ay hindi nila napapayag na sumama ang naghihinagpis na prinsesa. Pinili nitong magkulong sa kanyang silid. Tanging ang hari lamang ang pinayagan ng prinsesa na pumasok sa kanyang silid. Pagkakita ng hari sa kanyang anak, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Dinala ng hari ang prinsesa sa lugar kung nasaan ang bahaghari. Bumungad sa prinsesa ang makulay na arko na nakaguhit sa kalangitan. Gumuhit ang isang matamis na ngiti mula sa labi ng malungkot na prinsesa at agad itong tumigil sa pagluha. Lumuhod ang hari upang makita ng maayos ang maganda at maaliwalas na mukha ng kanyang munting prinsesa. Mahal kong prinsesa, ginawa ko ang bahagharing ito para sa iyo. Sa tuwing ikaw ay makararamdam ng lungkot, ay puntahan mo ito. Ang matitingkad nitong mga kulay ang siyang papawi sa iyong lungkot at magdudulot sa iyo ng saya. Galak na sabi ng hari sa kanyang anak. Ang bahagharing ito ay siyang magpapaalala sa iyo na lahat ng mga suliranin, maliit man o malaki, ay kaya mong lampasan, mahal kong prinsesa. Ang lahat ng kalungkutan ay may kapalit na kaligayahan. Sa bawat patak ng luha at buhos ng ulan ay may katumbas na ligaya at liwanag. Dagdag nito. Nakangiting tumango ang prinsesa bilang pagtugon sa kanyang ama at niyakap niya ito ng mahigpit. Tumigil na din ang malakas na buhos ng ulan sa lupa. Ang mga tagalupa ay namangha ng masilayan nila ang makulay na arko na nasa kalangitan. Lahat ay natuwa sa nakakahalinang ganda ng bahaghari. Aral sa kwento, ating tandaan na ang lahat ng suliranin ay may katumbas na mabuting balita. Hindi natatapos ang lahat sa lungkot at luha. Huwag mawala ng pag-asa na magiging makulay pa rin ang kinabukasan. Ang alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon, sa isang pulong matatagpuan sa karagatang Pasipiko ay may isang malaking kuweba. Sa kuwebang ito nakatira ang isang higante na may 3 dalagitang anak. Maituturing na isang mabuting ama ang higante sapagkat maalaga siya sa kanyang mga anak na sina Luz, Bisaya at Minda. Iba-iba ang katangian ng kanyang 3 anak. Si Luz, na siyang panganay, ay magalang at napakasipag. Ang pangalawa naman na si Bisaya ay mahinhin at tahimik pero siya ang pinakamalambing. At ang bunsong si Minda ay napakabait ngunit siya din ang pinakamakulit. Hindi man sila pare-parehas ng katangian, ay pantay-pantay naman ang pagmamahal na ibinibigay sa kanila ng kanilang ama. Matiwasay ang pamumuhay nila sa pulong iyon. Tahimik at masaya sila
bilang isang pamilya. Isang umaga, kinailangang umalis ng amang higante upang mangaso para mayroon silang makain. Bago siya lumabas ng kuweba, ay nagbilin muna siya sa mga maiiwang anak. Ako ay aalis muna at maghahanap ng ating makakain. Huwag kayong lalabas ng kuweba upang maiwasan ang anumang panganib. Hintayin ninyo ang aking pagbabalik. Mariing bilin ng higante bago tuluyang umalis. Pagkaalis ng kanilang ama ay napagdesisyonan ng magkakapatid na maglinis sa pangunguna ng panganay na si Luz. Naisip nilang mapapagod ang kanilang ama sa pangangaso, kaya marapat lamang na maayos at malinis nitong madatnan ang kuweba sa kanyang pag-uwi. Pagkaraan ng ilang sandali ay naisipan ni Minda na maglaro sa tabing dagat. Habang abala sina Luz at Bisaya sa paglilinis, ay dahang-dahang lumabas sa kuweba si Minda. Ingat na ingat siyang hindi mapansin ng kanyang mga kapatid. Sa tabing dagat, naglaro si Minda sa buhanginan na tila ba nakikipaghabulan sa mga alon. Masaya siya sa kanyang paglalaro nang bigla niyang maisipang nais na rin niyang lumangoy. Hindi naman siguro ako mapapahamak kahit na hindi pa ako marunong maglangoy. Hindi naman ako lalayo at magtatagal, sabi nito sa kanyang sarili. Tuluyan na ngang lumusong sa tubig si Minda. Tuwang-tuwa ito sa mga alon na tila nakikipaglaro din sa kanya. Hindi niya namalayan na malayo na pala siya sa tabing dagat at unti-unting lumalakas ang alon. Sinubukan ni Minda na bumalik sa pangpang pero tila lumalaban sa kanya ang mga alon. Kahit anong lakas ng pagkampay niya ay hindi pa rin siya makaalis sa kanyang kinaroroonan. Bagkus, unti-unti pa siyang lumulubog. Nahirapan na rin siyang makahinga. Inipon niya ang natitira niyang lakas sa pagsigaw ng saklolo. Tulong! Tulungan niyo ako! Naulinigan ni na Luz at Bisaya ang sigaw ng kanilang kapatid. Noon nga nila napagtanto na wala si Minda sa loob ng kuweba. Kay Minda ang tinig na yun. Kinakabahang sambit ni Luz. Oo nga, halika't hanapin natin siya. Pagmamadaling tugon ni Bisaya. Dali-dali nilang tinigil ang kanilang ginagawa at mabilis na lumabas ng kuweba upang sakluluhan ang kanilang bunsong kapatid. Dumiretso sila sa tabing dagat dahil alam nilang mahilig maglaro doon si Minda. Hayun ang ating kapatid! Sigaw ni Luz habang nakaturo sa gitna ng dagat. Mula sa malayo ay nakita nilang kumakampay-kampay si Minda at pasinghap-singhap na sa tubig. Agad silang lumusong sa tubig at nag-umpisang lumangoy papunta kay Minda. Hindi nagtagal ay nakalapit sina Luz at Bisaya sa kinaroroonan ni Minda. Sinubukan nilang lumangoy pabalik sa pampang, ngunit masyadong malalakas at malalaki ang mga alon. Naghawak-hawak na lamang silang tatlo habang hinihintay ang kanilang magiging kapalaran. Samantala, nang dumating ang amang higante mula sa kanyang pangangaso, ay naramdaman niya na may hindi magandang nangyari sa kanyang mga anak. Hindi niya makita kahit isa man sa kanila. Wala ring sumasagot sa malalakas niyang pagtawag. Napansin nito ang kakaibang hampas ng mga alon sa dagat at sa gitna nito, kanyang nakita ang ilang piraso ng damit ng kanyang mga anak. Mabilis niya itong pinuntahan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya nakita ang mga ito. Makalipas ang ilang minutong paghahanap sa kanyang mga anak, ay malungkot na bumalik sa dalampasigan ang amang higante. Walang tigil ang kanyang pag-iyak nang biglang kumalma ang mga alon. Dito niya napansin ang 3 pulong
Ngayon lamang niya nakita. Malakas ang paniniwala niyang sina Luz, Bisaya at Minda ang mga ito. At hindi nagtagal, ang tatlong malalaking pulong ito na kung tawagin ngayon ay Luzon, Visayas at Mindanao ang siyang bumubuo sa ating bansang Pilipinas. Aral sa kwento? Matuto tayong makinig sa mga bilin ng nakatatanda, lalo na kung para ito sa ating kaligtasan. Dahil sa kadalasang pagkakataon, ang katigasan ng ulo ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang alamat ng bayabas. Noong unang panahon, may isang kaharian na pinamumunuan ng isang haring ubod ng damot at mapagmataas. Ang haring ito ay si Haring Barabas. Palaging suot ni Haring Barabas ang kanyang korona dahil simbolo ito ng kanyang kapangyarihan at pagiging mataas sa lahat. Si Haring Barabas ay mahilig kumain. Palagi siyang nagpapaluto sa kanyang mga alipin ng mga masasarap at labis-labis na pagkain. Inuubos niya itong mag-isa at pagkatapos siya ay natutulog suot ang kanyang korona. Lubhang kinakatakutan si Haring Barabas ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang kalupitan. Pinarurusahan niya ang sinumang hindi sumunod sa kanyang mga utos, babae man o lalaki, matanda o bata man ito. Noon ay may kautusan ang hari na pagsapit ng gabi, dapat lahat ng mga tao ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. Isang beses, may isang mangingisda na pumalaot sa dagat. Sa kagustuhan nitong makapag-uwi ng maraming huli para sa kanyang pamilya, ay ginabi ito sa labas. Dali-dali siyang hinuli ng mga kawal at dinala kay Haring Barabas. Itong si Haring Barabas ay hindi man lang nakinig sa dahilan ng mangingisda kung bakit ito ginabi sa labas. Inutusan na niya kaagad ang kanyang mga kawal na pahirapan ito at ikulong. Nabalitaan ito ng mga tao at lalo silang natakot sa hari. Ang kaharian ay nakaranas ng matinding kahirapan. Hindi naging maganda ang ani ng palay ng mga magsasaka. Kaunti na din ang nahuhuling isda ng mga mangingisda. Maging ang benta ng kalakal ay humihina. Dahil dito, ipinag-utos ni Haring Barabas na ang lahat ay kailangang magtipid. Habang ang mga tao ay nagtitipid, itong si Haring Barabas ay nag-aaksaya naman. Parang may handaan sa palasyo sa dami ng putahe na ipinaluluto nito. Lahat ng iyan ay para sa kanya lamang. Kung may masobra man, hindi niya naisip na ipamahagi sa iba. Bagkus, hinahayaan na lamang niya itong mabulok. Lalong tumindi ang kahirapang nararanasan ng mga tao. Hindi na sapat ang kinikita nila araw-araw para sa kanilang pangangailangan. Hindi lingid sa kaalaman nila ang magarbong handaan sa palasyo. Kaya't nagdesisyon silang lumapit sa hari. Haring Barabas, maaari po sana'y tulungan niyo kami. Hindi na po sapat ang aming pagkain. Pagsusumamo ng mga tao. May naglakas loob ding banggitin ang ginagawang pag-aaksaya ng hari. Aba, ano ang gusto niyo? Bigyan ko kayo ng pagkain? Ang galing naman ninyo. Kayo ba ang hari? Kung kailangan ninyong kumain ng isang beses sa isang araw ay gawin ninyo. Galit na wika ng hari. Wala nang nagawa pa ang mga tao kundi umuwing bigo. Isang araw, namasyal sa hardin ng palasyo si Haring Barabas. Tulad ng dati, suot nito ang kanyang korona at nakataas noo habang naglalakad. Tuwang-tuwa siya sapagkat lahat ng taong nakakakita sa kanya ay yumuyuko. Pakiramdam niya ay ang taas-taas niya
sa paningin ng mga ito. Ngunit ang hindi niya alam ay kinamumuhian siya ng mga ito dahil sa pagiging malupit niya at pagiging maaksaya sa pagkain. Tulad ngayon, ipinag-utos nito na ipaghanda siya ng pagkain dahil kakain siya sa hardin. Halos mapuno ang mesa niya sa dami ng pinaluto niya. Kakasimula pa lamang, kumain ni Haring Barabas nang may lumapit na isang matandang pulubi. Humihingi ito ng limos, maski pagkain lamang pantawid sa kanyang gutom. Ngunit hindi ito pinansin ng hari. Ipinagpatuloy lang nito ang pagkain at tila walang nakita at narinig. Pinulot na lamang ng matandang pulubi ang mga pagkain na nahuhulog sa ilalim ng mesa nito. Dahil naamoy ng hari na mabaho ang pulubi, nawalan ito ng ganang kumain. Sinigawan niya ang matandang pulubi at ipinagtabuyan na parang hayop. Dahil dito, nagalit ang matandang pulubi. Dahil sa iyong kasakaman, bibigyan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Galit na wika ng matandang pulubi kay Haring Barabas. Hindi pa tapos magsalita ang matandang pulubi nang biglang kumulog at kumidlat. Natakot si Haring Barabas at sumigaw ng saklolo. Ngunit huli na ang lahat. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Biglang naglaho ang matandang pulubi at naging ganap na halaman naman si Haring Barabas. Nilapitan ng mga tao ang halaman. Napansin nila na may bunga ito. Ang bunga ay bilugan na tila may korona. Mula noon ay tinawag nilang bayabas ang halaman na iyon, mula sa pangalan ng hari nilang si Haring Barabas. Aral sa kwento, huwag maging sakim at madamot sapagkat wala itong mabuting may dudulot. Sikapin mong tumulong sa mga nangangailangan. Huwag maging malupit sa kapwa. Maging mabuti ang ating pakikitungo sa iba upang hindi tayo kainsan. Ang arko ni Noah. Noong unang panahon, ang lahat ng tao ay naging masama. Pawang masasama ang ginagawa nila. Hindi na sila sumusunod sa utos ng Diyos. Si Noah lamang at ang kanyang pamilya ang natirang mabuti. Nagalit ang Diyos kaya sinabi niya kay Noah, Lilipulin ko ang mga tao sapagkat masasama sila. Ikaw lamang at ang iyong pamilya ang ililigtas ko. Ano po ang gagawin ninyo? Tanong ni Noah. Magpapaulan ako sa loob ng 40 araw. Kaya gumawa ka ng isang malaking arko. Isakay mo doon ang iyong pamilya upang maligtas. Utos ng Diyos kay Noah. Agad sumunod si Noah sa utos ng Diyos. Noon din ay pumutol sila ng malalaking puno na gagawing arko. Katulong niya sina Shem, Ham at Japet. Ni hindi nagtanong ang mga anak kay Noah. Malaki ang paggalang at pagtitiwala ng mga ito sa kanya. Sinimulan agad nila ang paggawa ng malaking arko. Tumulong rin ang asawa niya at mga manugang. Hindi sila humihinto sa araw at gabi. Gusto nilang matapos agad ang arko ayon sa gusto ng Diyos. Nang magkahugis ang arko, nagtaka ang mga tao. Ano ang ginagawa ninyo sa napakalaking arko na iyan? Usisa ng isang lalaki. Isang buong bayan ba ang isasakay niyo dyan? Nakakalokong tanong ng isa pa. Ipinagawa sa akin ito ng Diyos. Sagot ni Noah. Magkakaroon ng baha sa loob ng 40 araw. Malulunod ang lahat ng masasama at ayaw sumunod sa kanyang mga utos. Kalokohan! Sigaw ng isang lalaki. Hindi ako nagbibiro. Wika ni Noah.
Ang mabuti pa ay tumulong kayo sa paggawa ng arko. Sa gayon ay maliligtas kayo sa malaking baha. Anyaya ni Noah. Hindi naniwala kay Noah ang mga tao. Inisip ng mga ito na nababaliw na siya. Nagpatuloy sila sa masasamang gawain. Patuloy naman si Noah at ang pamilya niya sa paggawa ng malaking arko. Muling kinausap ng Diyos si Noah. Magsama ka ng mga pares ng mga hayop at halaman, isang lalaki at isang babae. Sila ang pagsisimulan ng bagong lahi ng mga hayop at mga halaman matapos ang malaking baha. Gayon din ang ginawa ni Noah. Pinasakay niya sa arko ang tig-isang pares ng mga hayop, isang babaeng pusa at isang lalaking pusa. Gayon din sa baboy, usa, kambing, manok, palaka at lahat ng uri ng hayop. Naisakay sa arko ang lahat ng uri ng mga hayop at halaman. Pagkatapos noon ay si Noah at ang kanyang pamilya ang sumakay sa arko. Ang Diyos na ang nagsara ng malaking pinto. Nang maisara ng Diyos ang pinto ng arko, ay nagsimulang dumilim ang kalangitan. Nagtago ang mga ulap at nagkubli ang araw. Nagkaroon ng malalakas na kulog at kidlat. Nagsimulang umulan. Mahina iyon sa simula, pero lumakas ng lumakas. Hindi pa rin nag-alala ang mga tao. Patuloy sila sa pagsasaya at sa masasamang gawain. Uminom tayo! Sigaw nila. Umapaw ang mga ilog sa lakas ng ulan. Lumaki ang tubig sa lahat ng lugar. Nakadama ng takot ang mga tao. Mabilis ang pagtaas ng tubig! Sigaw ng isang lalaki. Bumabaha na! Sigaw ng isa pa. Habang nagkakagulo ang mga tao, sina Noah ay payapang kumakain. Hindi sila magugutom kahit tumagal ang baha. Sapat ang mga pagkaing inimbak sa arko para sa kanila at para sa mga hayop. Tumaas ng tumaas ang baha. Lumubog na ang mga bahay sa walang tigil na ulan. Tanaw ng mga tao ang malaking arko ni Noah. Noah! Tulungan mo kami! Sigaw ng mga taong nakatingin sa arko. Palibhasa ay mabait, habag na habag si Noah sa mga tao. Dinig nila ang mga sigaw na humihingi ng tulong. Mamamatay sila. Alang asawa niya. Wala na tayong magagawa. Malungkot si Noah. Kawawa naman sila, sabi ng asawa ni Noah. Hindi ako nagkulang. Sinabihan ko sila, pero hindi sila naniwala. Nagpatuloy sila sa masamang gawain, kaya nagalit ang Diyos. Paliwanag ni Noah. Umulan ng 40 araw at gabi. Wala iyong tigil. Pati ang pinakamataas na bundok sa daigdig ay lumubog sa malaking baha. Walang natirang buhay sa lupa, maging tao o hayop man. Ang tanging nakaligtas sa malaking baha ay ang pares-pares ng hayop at halaman. Si Noah, ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang ay iniligtas din ng Diyos sa malaking baha. Sa simula pa lang kasi ay mabubuti na ang pamilya ni Noah. Lagi silang sumusunod sa nais ng Diyos. Pagkatapos ng malaking baha, sa pamilya ni Noah, nagsimula ang bagong lahi ng sangkatauhan. Si Propeta Jonah at ang higanteng isda. Isang umaga ay ginising ng tinig ng Diyos si Propeta Jonah. Ang sabi ng Diyos ay pumunta siya sa bayan ng Ninive. Matagal nang wala ang tinig ng Diyos, ay para pa ring natulala si Jonah sa narinig. Ayokong pumunta ng Ninive, sabi niya. Malalim ang dahilan ni Jonah, kaya ayaw pumunta ng Ninive.
mararahas at malulupit ang mga tao ng syudad. Sa halip sundin ang utos ng Diyos, ay inisip ni Jonah ang tumakas. Lalayo ako. Pupunta ako sa lugar na hindi makikita ng Diyos. Aniya. Agad nag-impake si Jonah. Sumakay siya sa unang barko na nakita sa pantalan. Gumaan ang pakiramdam ni Jonah nang nasa loob na ng barko. Alam kasi niyang nakatakas na siya sa Diyos. Dahil sa pagod, ay agad nakatulog si Jonah. Hindi na niya alam nang magsimulang maglayag ang barko. Hindi pa gaanong nakalalayo ang barko nang biglang lumakas ang hangin. Lumaki rin ang mga alon. Takot na takot ang mga tripulante. Itinapon nila ang dalang mga karga. Sa paraang ito ay gagaan ang barko at hindi lulubog. Kinabahan si Jonah. Parang anumang sandali ay lulubog ang barko. Nagdasal ang mga tripulante sa kani-kanilang Diyos para iligtas sila sa panganib. Nakonsensya si Jonah. Alam kasi niya na siya ang dahilan ng pagsusungit ng panahon. Ihulog niyo ako sa dagat. Utos niya sa mga tripulante. Nang una, ayaw sundin ng mga tripulante ang utos ni Jonah. Pero muli silang hinampas ng malakas na alon. Ihulog ninyo ako sa dagat. Sigaw muli ng propeta. Takang-taka ang mga tripulante. Matapos kasi nilang ihulog sa dagat si Jonah, ay biglang nakalmante ang dagat. Samantala, palubog ng palubog si Jonah sa ilalim ng dagat. Hindi na siya makahinga. Parang sasabog na ang dibdib niya. Pakiramdam ni Jonah ay palapit ng palapit ang katapusan. Pero nais ng Diyos na mabuhay si Jonah. May misyon pa kasi ang propeta sa Ninive. Isang tila higanteng isda ang ipinadala ng Diyos sa dakong iyon ng karagatan. Hinigop nito ang nalulunod na si Jonah. Naramdaman ni Jonah na natatangay siya ng malakas na hangin. Napapikit na lamang siya. Nang dumilat si Jonah, ay nasa loob na siya ng tiyan ng isang napakalaking isda. Takot na takot si Jonah. Nagdasal siya at humingi ng tawad sa Diyos. Naisip ni Jonah na sana ay hindi na lang siya sumuway sa Diyos. Tinanggap ng Diyos ang pagsisisi ni Jonah. Pinatawad na din siya. Iniluwa ng higanteng isda si Jonah sa pampang. Nagpuri siya sa Diyos sa pagkakaligtas niya. Nangako si Jonah sa Diyos. Mula ngayon, susundin ko na po ang bawat utos ninyo. Pumunta ng Ninive si Jonah. Nangaral siya ng mabuting balita. Sa pangangaral niya ay nagbalik loob sa Diyos ang hari at mga mamamayan ng Ninive.